Ay, ikaw ba ikaw dumaan ka sa mga love team, naiintindihan mo yung mga magka-love teams talaga na nagkaka-develop ba? Na nagkaka-inlaban. Oo. At yung ibang wala, hindi na... Ako pa ba? Hindi makakaintindi dyan? Nakakaloka. Nakarelate. Ako pa ba? Hindi makakaintindi dyan? Makailang beses kang... Di ba? Ay, tapos na yun. Sino mga nanloko sa'yo? Pinaasa ka ba? Charot. Sino mga nanloko sa'yo? Babalikan talaga natin yun. Hindi, kasi... Hindi, ano lang. Pagkadaanan mo talaga yun eh. Kasi wala kayong choice. You always see each other. Nagpo-promote kayo. And then, your network would have to tell you na, oh, kailangan mas sweet pa kayo, ha? Kailangan, may ganon. I mean, let's be blunt. Kasi, binibenta niyo yung pelikula niyo and also hanggang sa magiging natural na yung sweetness niyo. Kasi kayo na nga nakikita araw-araw. Oo. Pero hindi naman umabot sa mga chat ng mga mga sinasabi Nakakaloka. Wala pa nung chat dati. Ano pa sila nun? Ano lang wala yun? pang screenshot nun. Easy call pa sila nun. Easy call. Beeper lang. Eh yung beeper naman, hindi ko naman pwede magsabi ng mga malalasong salita. Tsaka 150 Hindi, words. tsaka alam mo. So thankful kayo, wala yung social media nung time na yun. Oh, yes. Oo. But I feel for this generation now, you really have to be very careful. Kasi anything can really happen. So you really have to be very disciplined. Alam mo dapat ang ginagawa mo at kaya mong panindigan kung ano man yung nangyari. It's just that, sabi ko, pag nag-uusap nga kaming magkakaibigan, nakakatakot itong panahon. Diba? Nakakatakot. Smoke lang, tapos Dati, yung blind item, hindi na mabubundis yun eh. Kasi magazine at tabloid, di ba? Wala namang isi-search. Ngayon, pag tinay, papangalan mo doon. Ay, nakaka-stand. Nakakapagpapalpitate. Pero sana, di ba, parang, let's also be kind. Kaya mas tutok ka sa mga anak. Sa kaya yan. Sila sa labas. Yung boyfriend na ba si ano? Si Yung ngayon wala. Ngayon wala. Pero nagka-boyfriend. Nagkaroon na. Pili ko naman may mga nanligaw. I'm pretty sure naman. So para wala pa siyang pinakaya na talaga formal. Wala pang mga masyadong dumating sa mga ganyan. Wala pa. Baka sabihin na anak ko, Mom! Ang hirap magsalita. Baka mamaya sabihin niya sa akin, Ma, ano ba? So, ipoprotect ko yung aking ano. Pero 19 na ba siya? 20 na siya. Pwede na. Oo naman. Pero pwede isikreto lang natin. Atin lang to. Hindi ka pa tinanong ni Johan, Ma, ikaw ba ilang taong ka nung una ka nag-jowa? Alam mo, tinanong niya ako. I'm sure. Ang sinabi ko sa kanya, hindi ako magandang basihan. Hindi talaga. Kasi Pero tinagot mo. Oo. Ayun ang sinabi ko. Ano sabi Hindi mo? ako magandang basihan, anak. Kasi yung akala kong boyfriend ko, hindi ko pala boyfriend. So, Ano ba to? anak. Di ba? So nag-assume ka? Kasi akala mo, ay, hindi pa ba? Ay, Assumera ka rin? Oo. Oo, kasi naman. Hindi ba? Pag gano'n ang edad mo, pag nasa gano'n kang edad, 15, 16, 17. So anong edad daw sinabi mo kay Johan nun? Sinabi ko sa kanya, mga around 16, 17. Hindi nga siya magandang example. Correct. Yun lang naman, Day. Meron pa bang iba? Para mga gano'n, 16, 17. Maganda yun. Oo. Nire-recall ko. Kasi nagdebo ako. Nagdebo ako wali. Sabi mo ka 19. 19. Oh. Debut kaya nga, di ba, ang tawag natin, debu-debuhan. Correct. Oh. Ang ipinamalita ni Tito Alfie, 18 ako. Correct. Ay, hindi pa ako 18 hanggang sa sinugi ako ni Aiza Red. hindi ka 18. Ay, hindi po ba? Tanong niyo po sa manager ko. Ay, wala na sa press ko. Nakakaloka kayo, di ba? eh. Nagkabulgara na. At pinagsuot ka ng gown, hindi ko makalimutan yun. Basta yun na. Oo, Yun na. kasi dapat 17 lang ako. May 18 ka na? 18 ka na, Juday. Kasi English ako ni Tito Ice. Lalo na ako nagbilaukan. English ako. Pero Juday, ready ka na yung ready na magkaka-girlfriend na sila, magkaka-boyfriend na Alam mo, parang kailangan ko naman din talaga yung iprosesuhin. At hindi kasi, Mangyayari talaga. Normal naman. Oo. Diba? Parang mangyayari siya eh. Yes. Looking back, maswerte pa nga kami na itong mga anak namin. Totoo. At this Late age, pa eh. Sa panahon ngayon, late pa sila. Noong panahon Last kay Rose. namin,
Noong panahon namin, naiintindihan ko na parang kine-question mo na yung sarili mo, ba't pa lang walang naliligaw sa akin? 15 na ako, 16 na ako. Parang naiintindihan mo naman, nagigets mo naman bakit parang may mga ganun silang tinatanong. Diba? Pero ngayon, mas career sila, mas Oo, diba? mas studies, mas sports. Hindi ko naman aalis sa kanila magkaroon ng inspirasyon. Everybody wants an inspiration every now and then. Support naman kami. Basta lang namin sa bahay, basta wala tayong himan. Para ma-assist na. Juday, sabi mo nga ngayon lahat talaga nakikita na sa social media. Pero nag-post ang yung sister na si Mega Sharon. Isa ka sa nag-comment doon, di ba? Yung regarding yun sa mga anak niya. So, syempre, we assume na alam mo yung nangyayari sa kanila and all. So, ano lang yung pwede mong iwan? Well, syempre, nanay, mga anak, diba? Bilang ate-ate, di ba? Ate ko bilang ate-ate. Parang pangit yung ate-ate. Bilang isa sa mga pinaka-close kay ate. And bilang nanay din, bilang anak din naman, naiintindihan ko kung gaano kasakit magkaroon ng rift sa anak, sa nanay, sa kapatid. And I just wish them peace and love and wisdom kasi everybody deserves understanding and love, di ba? And I think each family naman dumadaan talaga sa kanilang challenges and dumarating talaga yung time na kailangan mo lang hintayin kung kailan ito hihilom at kung kailan ito maaayos. Hindi mo siya kailangan ipilit kasi the more na pinipilit, the more na hindi mangyayari. So I'm just praying na one of these days, everything will be okay. Pero ikaw ba, bilang very close ka kay Mega, close ka din kay Casey, close ka din ba kay Franklin? Well, pag nakikita kami, oo. Hindi kayo yung tipong, in a way, hinihingan nila ng advice o ikaw nag-advise them regarding that? Tagapakinig. Nakikinig ako sa kanila. I only answer if they ask me. So, ano naman ako sa lagi. At okay, maladaan naman yan sa usap. Pero kung pareho pang very fresh yung nararamdaman, baka it's not yet time to talk about it kasi walang matatapos if walang understanding. So, I'm just praying for the perfect time for them to be able to talk again. Baka sa mga panahong yun, mas kalmado na, mas pwede na silang makinig sa isa't isa. But again, wala ako sa posisyon na ipilit yung sitwasyon na maging okay sila. Pero, kung sakaling dumating sa panahon na may isang lumapit at magpatulong, hindi ako magdadalawang isip. Ganon ko sila kapag. Invite na lang. Invite ka na lang. Yes. Invite na lang. Halika mag-inuman tayo. Hindi ba yun? Hindi ba invitation? Sa Espantaho. Napaka-bad influence ko talaga. Bigla ko lang itong tequila to. May alak na pala dito. December 25 po, please support Espantaho. Yan po ang aming official entry for the 50th Metro Manila Film Festival. It is a horror drama film. Gawin niyo na po kaming #1 sa inyong listahan. Napakagandang matakot muna bago tayo tumawa, di ba? Bago tayo matakot at umiyak muna tayo because we assure you, hindi lang po ito nakakatakot pero very heartwarming yung pelikula. It's about acceptance, it's about forgiveness, it's about women empowerment, it's about being a mother. So please watch Espantaho, December 25 po. Metro Manila Film Festival entry directed by Chito Ronyo and written by Chris Martinez.